Good day mga pa-Jaffers! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po nasa round number 4 na tayo ng Indonesia International IM Tournament at ipagpapatuloy natin yung pag-a-analyze ng mga games ko. Ayan, so dito po sa round number 4, ang kalaban ko ay si IM Budhid Harma Nayaka, rated 2356. And actually ito pong si IM Nayaka, nakalaban ko na last December sa Singapore International Open, and doon po natalo po ako, no, unfortunately. So tingnan natin kung makakabawi tayo ngayon sa kanya. So ito nag-start with C4. Ayan, kasi gusto ko medyo aggressive ako ngayon eh. Parang binibait ko siya na ititira niya is reversed Sicilian. Kasi parang ganyan po yung naging laban namin. And almost inulit namin. Ayan. So, G3, Knight F6, Bishop G2, and then ito ang unang surprise nag C6. So, parang reversed alapin formation. So, dito dalawa ang main move. Pwede kang mag D4 or pwede kang mag Knight F3. At ito po yung tinira ko is Knight F3, nag E4, Knight D4, Queen B6. So, sinusundan lang namin yung main line. And dito, E3, Knight A6, and then Knight C3. So, dito, under attack itong pawn sa E4. And actually, dito po sa posisyon na ito, wala na pong games sa aking database. Ayan. So, dito nag-Knight C5 siya. Castling. And then, D5, capture. Ayan. So, kung makikita natin yung play nitong ni IM Nayaka, very aggressive. Gusto niya kagad sumugod ng mga pawn. And actually, dito po, ang isang obvious na idea is mag-H5, H4, ma-open up yung H-file, tapos a-atake na kagad sa king side. So parang dito pa lang iniisip ko na paano ko ba ka-counterin yung ganitong H5, H4 na idea niya. And kung alam niyo po ang opening principles, no, yung classical chess, kailangan sa opening mag-develop ka muna ng pyesa. So makikita natin siya, hindi siya nagde-develop ng pyesa. So dito nung during the game, parang hindi ako naniniwalang tama itong ginagawa niya eh. Kasi hindi pa siya naka-develop, umaatake na siya, no? So dito nag B3 lang ako with the idea na i-develop ito. So ayan na po ang ginawa niya, H5. Ayan, grabe. Gusto na talaga akong pasabugin dito sa king side, and Bishop A3. So develop lang tayo. Doon lang tayo sa classical idea ng chess. I-develop mo muna ang pyesa mo bago ka umatake. So siya nag H4. Talagang all out attack po ang ginagawa nitong ni IM Nayaka. And paka-capture. Ayun. Na-fork ko siya dito. Queen A5. Palit tayo ng pyesa. And Rook C1. So dito nakaka-develop na po lahat ng pyesa natin. And so Queen B6 and Queen C2. Ang idea niyan, ini-stop ko lang yung mga attacking prospects dito sa king side. Kasi pag mamain dyan, meron tayong Queen takes C8 and matutuhog yung Rook doon sa H8. No? So kain. And of course, lamang po dito ang white kasi masyado maraming pyesa. Kaya ang ginawa niya is nag-castling. Ayan. At ito na po yung critical position ng laro. So dito, naalala ko ang oras niya nasa 50 minutes. Ako nasa 40 minutes. And parang nag-isip ako almost 30 minutes dito sa posisyon na ito. Kasi marami po talaga akong iniisip na linya. And isang halimbawa dito, pagka nag-D3 ka, ito iniisip ko parang babasag na itong pawn sa gitna. Meron ako nakikitang baka maatake tayo. So kain, Knight G4, tas may Queen H6 na idea, no? Mamatihin. Ganun din pagka nag F takes ka, ito naman mas malakas. So may threat dito, tas pagka Queen H6, hapul ka dito.
So marami siyang ideas na iniingatan ko. And actually dito po, based sa aking stockfish, no? Based sa engine, dalawa lang ang pwede ko itira, tamang tira. So either kakainin ito, and yan po, inisip ko na rin yan. Matagal ko pong inisip yan. Kaso, ang inayawan ko dyan, no? Queen C7, pagka ganito, nakita ko lahat ito eh. Merong pasok yung queen. So akala ko babaksak itong pawn. Tapos syempre may double pawn. Pero ngayon, nakikita natin with the help of engine, okay po ang posisyon ng puti. Kasi magbe-bishop H3, tapos eventually makakapag H5, H4 yan. So kahit makapture yung D2, may malakas akong outpost dito. Excuse me. Pagkakain, kakapture muna dito. So may outpost yung knight. And itong H5, H6, malakas po na parating. Tapos yung isang tirang pwedeng itira pa is H3. Naisip ko rin ito eh. Kaso hindi ko po naitira, no? Naisip ko ito kaso ano ba yung problem dito? Parang sabi ko baka ma-weak itong G3 pawn. So halimbawa mamaya pagka nag G4 ako diyan, baka may sacrificean. Ito ang wino-worry ko dyan. Tapos may H3. Pero according to the engine yan po ay okay din for white. So unfortunately, ang tinira ko is Queen C5. At dito na nagsimula ang mga problema. Ayan. Bakit nagka-problema? Actually, mahaba po yung line na naisip ko dito. Ang expected ko kasi is Queen A6. So pa Queen A6, ano ba ititira ko dito? Rook E1. Ito ang nakita ko dito. Ang lakas nitong Rook E1. Tatamaan siya ng Bishop F1. No, halimbawa, pag kumain, kakapture dito. Ayan, parang at least meron akong draw. At least magkakaroon ng tabla. Or alam ko makukulong ko nga itong queen na ito eh. Somehow. Ayan, pero meron tayong minimum of draw. Yun, tabla nga sabi ng engine. Kasi meron itong bishop F1 na parating, malakas po yan. Ma-under attack yung queen niya. Ang hindi ko nakita merong H3. Ayun, tinamaan tayo ng H3. Pag kinain natin dito, under attack yung bishop, tapos under attack yung pawn, lalamang yung black. So, isa pang naiisip kong possible, paano pag kinain ko na lang ito, kain? Actually, siguro mas okay pa to eh, kasi meron namang knight na parang naka-outpost, tapos mag-A4 tayo, so under attack ito, pagka-iwas, A4, medyo solid pa ang posisyon, although of course, quality down. Siguro mag-F3 and ma-open up yung rook. Kaso ang ginawa ko is bishop H1, queen A6. Ayan. So sinusubukan kong kulungin, kaso hindi po siya makulong. Kasi wala na yung bishop F1 ideas natin. Napunta na dito sa gilid yung bishop. So pa rook C1, capture. Ang ending, napunta tayo sa endgame na 1 pawn down. Although, meron siyang isolated pawn and yung bishop natin may pressure. So, kaya pang depensahan. So, rook FC8, F3, and ito nakita niya kagad yung good move, no? So, dito may G4, G5 na akong idea. Ayan, tapos yung king ko, pupunta dyan. So, pagka medyo mabagal-bagal siyang kumilos, halimbawa, ganyan, mabagal siya kumilos, ano? G4, G5, King F2, sunod-sunod na po yung pagpasok ng mga pyesa natin. Ayan. Pero alerto rin siya, A5. Sumugod agad, A5, G4. Take note, panic time na po kami dito parehas, no? Capture, rook takes, rook B1. So threat ito, pero precise din ang depensa niya. Rook A2. Natanggal po yung mga King F2, King G3 ideas natin.
Pero okay lang. So, atake tayo. G5, Knight E8, F4, and Rook C5. Ang galing din ng depensa niya. Naisip niya pa yung depensa ng Rook doon, no? Kasi ang iniisip ko, parang mga Knight C7 o kaya mga Bishop C6. Parang mapapangit na po yung pwesto ng mga pyesa niya eh. Ayan, so baka may ganito tayo. May ganito tayo. Excuse me. Ayusin ko lang yung board. Ayan, para may Bishop F3 na ako dito. Sabi ko, okay yung depensa ko Kasi nag-Rook C5, good move din. Ang galing ng depensa niya. Depensa niya ng Rook. Bishop F3. Ito na po yung simula ng disaster. No, question mark. Apparently, ang best is Rook D1. Tapos, papatayin yung active Rook. Ayan. So, exchange natin itong Rook dito. Tapos, may chance pang makadepensa. So, nag-Bishop F3. And then, pagka Knight D6, dito na po yung disaster. Tinamaan tayo ng delubyo ngayong round. Nag-Knight B3. Double question mark. Nakita ko pa kasi ito eh. Ang titira ko na, no? Ititira ko na ito. Rook B3. Kung makikita nyo po yung lamang, hindi naman po ganun kalaki. 0.8, 0.9 lang madidepensahan pa. Kasi may pressure dito. May pressure doon. Tapos dalawang move ng king sa pool na dito. So ititira ko na sana ito, Rook DB3. Para ipapasok, ihaharang ko dito yung Rook. Makakalabas na yung king. Ititira ko na to. Kaso nakita ko bigla, uy, under attack. Tapos pagkakain nun, may fork. So parang naisip ko, capture. Nabawi ko na yung pawn. Hindi na masama. Yun pala, may Rook C2. Pagka Rook C2, collapse ang posisyon. Kasi hindi ko makain, akala ko may fork, no? Yun pala may Bishop C6. Grabe. Kamot ulo. Grabe po yung blunder na nangyari. Pagka kumain dyan, kain dito, of course, checkmate na tayo dito. Pasok na yung mga Rook eh. Mali eh. Bakit ko ba inalis yung Knight doon? So dito nag-Rook BD1. Tapos nakita niya pa yung good move, Bishop G4. Game over kagad. Ang inaasahan ko sana, kakain siya eh. Tapos meron akong ganyan, no? Pwede pa. Kulong ang Rook. Kain dun. Kita nyo yung good move. Bishop G4. So, na-skewer yung bishop natin. So, only move, kumain. And then, check. And Knight E4. Checkmate tayo sa G1. Ang galing din yan nung panic time. Almost hindi rin siya na blunder. So, ganun po. Tinamaan tayo ng binagyo tayo ng round number 4. Although yung play nung kalaban natin, 97% accuracy. So talagang na-tsempohan tayo. Maganda yung play nung kalaban. Although meron tayo sanang chances, hindi ko lang na-take advantage. Ayan. So yung round number 5, mamaya po yan. Kalaban ko si WGM, Nguyen T. Mai Hung. So ayan po ang rank after round number 4. Nasa middle of the pack tayo, 5, 6, 7. Katay natin si Irvan Muhammad at si WGM Janelle May Fry na. Pero malayo pa naman, 7 rounds to go. One game at a time tayo, try natin manalo mamaya. So yan po, abangan nyo po, i-analyze ko ulit yung game ko sa round number 5. At hopefully na-enjoy nyo po itong video na ito. So dyan na po tayo matatapos. See you again next video.